Hello, good everyone. Let's welcome back to my vlog. This is Lalin Su speaking. So of course, it's my own channel. So well, anyway, um, may bago na naman akong introduce sa inyo na isang recipe. This is my very own na naman and I twist it again. Instead na vinegar, I keep been using lemon at the moment kasi especially sa mga meat kasi I feel like something much better taste rather sa vinegar na gagamitin. So this time naglaga lang po ako dito ng itlog at saka syempre hugasan natin yung ating meat, especially yung mga baboy or chicken kasi needed natin na hugasan yun ng maigi. At saka yung lamb or mutton or otherwise yung beef, it's fine, 'di ba? So as usual yung ginagamit ko, yung ginagawa ko is irarab ko lang siya ng salt at saka i-rinse and then pipigaan ko lang siya ng lemon. So of course, syempre, 'di ba? Tayo lang naman yung kakain, so we need it to linisin ng maigi. Andito na naman tayo, English na naman. So the first thing you need to do is just like soften the lemon para po easy na isi-squeeze nyo kasi pag hindi niyo siya i-roll ng ganyan, hindi po siya matigas po siyang i-squeeze. Okay? At saka sa lugar ng asawa ko, wala kasi sa lugar, hindi. Sa bahay ng asawa ko, ano ba yung pinagsasabi mo, Lalinso? Sa bahay kasi ng asawa ko, wala kaming proper tools doon. Kasi syempre, nagre-rent room lang naman kami. At saka, who knows, di ba? Anytime soon, especially now, he's leaving Singapore. So, it's one of the saddest part of my life. But, well, we need to accept it. Kasi yan lang naman talaga yung buhay, di ba? Nothing lasts forever. So whatever comes, whatever goes, we need to appreciate it. Tama, di ba? Oh. Appreciate lang natin lahat ng bagay, kung ano man yung darating, ano man yung aalis, ano man yung parang lilipas, di ba? We need to accept it wholeheartedly para po magaan din sa buhay, di ba? Life has nothing that lasts forever. Yun ang sabi nila, di ba? Wala daw na bagay or kahit tayo na tao, hindi, hindi tayo tatagal or, titira dito sa mundong ito habang buhay. So, kahit ano man yung mangyari, we need to accept it. Problema man, kaligayahan man, whatever it is, di ba? Tanggapin natin ng buong puso para po magaan. So, ayan, nahugasan na po natin. Back tayo sa ating niluluto. Napadaanan naman tayo kung saan-saan. But anyway, that's life, di ba? Maganda naman pag meron tayong kunting sausawan sa na usapan sa ating niluluto. So, ayan, nalinis ko na siya. So, nilagyan ko lang siya ng salt. At saka, nilagyan ko rin siya dyan ng black soy sauce. Kasi yung lulutuin natin is, hindi ko pa pala na-introduce sa inyo, is steered pork leg with egg and fried tofu or tau kwa, as what you said. Sa mga Asian or Chinese, alam nila yung fried tofu or takwa. But I think it's like all over the world naman ngayon, di ba? So lahat-lahat naman mabibili o makukuha natin kahit saan-saan. So anyway, come back first. Linagyan ko siya ng salt. Naglagay din tayo dyan ng cracked black pepper. At saka naglagay din tayo ng white pepper. Yung white paminta kasi yun ang paborito ng asawa ko. Dark soy sauce at saka fish sauce. Tapos syempre, i-massage lang natin. Masarap talaga pag i-massage natin, di ba? Para talaga mag-penetrate yung lasa sa ating karne. Di ba? Kahit anong bagay, kailangan natin na i-massage ba? I-massage. Oh. So, diba? So, andito, mayroon tayong thumb size na ginger. Isa-slice ko lang siya thinly at saka jujulian as usual. Kasi po, sa sinasabi ko na sa inyo na whatever spices na nilalagay ko, kinakain ko din yan. Hindi ko yan tinatapon. So, paborito ko yung mga spices like ginger, onion, at saka garlic. Pero hindi ako masyado sa garlic kasi
okay lang pag ano siya, pag totaling luto siya, hindi mangangamoy yung bunganga mo. But if hindi siya masyadong luto, mangangamoy yung bunganga mo. Well, anyway, mangangamoy lang naman siya if it is raw garlic, di ba? Or preserved garlic. So, i-julian lang natin yung ating ginger at saka isa-slice lang natin yung ating onion as normal. Di ba? Yung parang coarsely minced. Tapos, ayan na, di ba? So, lilihis muna tayo sandali. Kasi mababagot lang tayo. Ang tagal kasi nitong video is 13 minutes. So, anyway, kahit anong onion yung gagamitin nyo, it's fine lang, 'di ba? So, it's not really necessary kung ano yung ginagamit ko, yun din yung gagamitin nyo. But of course, sa mga main ingredients sa pork leg, hindi siyempre, 'di ba? Kasi masarap talaga pag may buto. Kahit anong bagay, masarap talaga pag may buto. Kasi doon galing yung mga lasa-lasa niya pag may buto. At saka as I've noticed na yung pork leg, masarap kasi siya, hindi kasi siya fatty, 'di ba? At saka alam niyo yung yung collagen. Yes. Pork leg, pork bone, chicken bone at saka chicken leg, marami silang mga collagen. So tayong umiidad na, we needed natin yung collagen, 'di ba? Collagen. So ayan, yan ang fried tofu na sinasabi ko. Makukuha niyo yan sa mga Asian food, kahit na sa Europe side kayo, makukuha niyo yan sa Asian store. So isa-slice lang hatiin lang natin yan sa gitna kasi pangit naman pag sobrang laki. So dito tayo magsa-start ng ating cooking. Nag-heat up lang po ako ng ating pot. Nilagyan ko siya ng oil, salt as usual, yun ang ginagawa ko. And nilagay na natin yung ating ginger. So, as always, kailangan nating i-suit talaga yung ating spices na hanggang magkaramilay siya at saka ma-extract niya talaga yung juice niya para mag-penetrate po siya sa ating mga niluluto na karne, 'di ba? 'Yun ang purpose naman 'di ba? So pag nilagyan mo siya ng mga ganon, 'di ba, hindi siya masyadong maamoy. Oh. So, ipa-fry lang natin yung ating garlic, yung ginger. Sorry, nagkamali-mali na naman siya. Hanggang mag-golden brown lang po siya. Then, syempre, susunod din natin yung ating onion. Well, anyway, let's get back to the collagen. Habang umiidad tayo, needed natin yung collagen, 'di ba? Pampaganda daw 'yun ng balat, pampaganda ng mukha. Para gumanda na naman tayo, para hindi tayo mukhang kulubot. Ano ba kayo? Well, anyway, whatever it is, ano man yung mukha natin, tanggapin natin, mahalin natin dahil natin yan kulay, balat, pag-aari natin sa sarili natin. So, we need to taking care of it, di ba? We need to accept it, who we are. Hindi tayo yung parang mag-inggit sa kapwa natin na she had a good skin, she is so fair, she's so pretty. Kasi lahat naman tayo binigyan ni Lord ng sarili natin. Hindi tayo pare-pareha, 'di ba? Kasi pangit naman pag pare-pareha tayong lahat. At saka ito na naman guys, nag-boil ako ng itlog na it's up to you kung ilang piraso yung gusto nyo. Kasi sa amin kasi, paborito ng asawa ko yung itlog. Kaya nilagyan ko siya ng 5. Hindi 2 5. 5 itlog yung binoil ko kasi this might be his 2 days meal. Diba? Yeah. So, yan na guys. Nagkaramelize na yung ating ginger, onion, at saka yung masarap na siya at saka maamoy-amoy na siya. So, this time, ilalagay natin yung ating marinated pork leg. So, wag nyo munang ilagay yung sauce. Yung meat lang muna yung ilagay natin. At saka, syempre, isi-stir fry natin to, isusut natin to na hanggang maluto talaga siya na totally luto talaga siya na makikita nyo na mag-separate na talaga yung
yung oil sa meat niya, or yung wala na talaga siyang tubig. Yung parang, alam nyo, pag nilagay nyo yung meat, pag i-fry nyo muna siya, 'di ba? Syempre marami siyang tubig. So, kailangan i-dry up nyo talaga yun siya muna bago nyo ilagay yung remaining sauce. Pag nalagay yung remaining sauce, lulutuin nyo rin siya hanggang maluto talaga siya na wala na rin na yung mag-absorb lahat ng sauce niya doon sa meat para po malasang malasa yung inyong karne. So ayan, na siya, after probably half an hour na ako kasi guys, sa pinagluto kasi ako, hindi ko pabilisan na high fire, yung medium high heat lang ako lagi. Kaya yung pagluluto ko hindi ganun kabilisan. It takes me a while. Pero sa ganung idea guys, talaga siya. Yung parang malasahan nyo talaga na masarap talaga yung niluluto nyo, ba diba? So ayun, na fry na natin yung ating pork hanggang nag-dry up talaga siya na inabsorb na talaga ng meat yung lahat ng sauce na nilagay natin. So pagkatapos nun, lagyan ko po siya ng water. Depende kung ano karami yung inyong pork. Yung sa akin kasi yung ginamit ko is half leg lang naman kasi yung asawa ko lang naman yung kakain after na may matitira kami. So, hindi ganun karamihan. So, yung nilagay ko is about 2 cups kasi syempre, pa rin natin siya, isisimmer natin siya hanggang lumambot yung pork, 'di ba? So pagkatapos natin ilagay yung yung water, ilagay natin yung ating fried tauquah at saka yung egg at saka isimmer lang po natin siya hanggang talaga mag-dissolve yung lumapot or lalambot yung ating meat. At saka this time nag-add ako ng another dark soy sauce kasi hindi masyadong dark yung aking niluluto. And after that, naglagay na rin po ako ng 3 chili for flavoring. Masarap kasi pag medyo maanghang guys, 'di ba? So pagkatapos na niluluto lang natin hanggang maluto din yung ating sili. At saka hanggang makita nyo talaga na yung parang lapot-lapot na talaga yung sauce ng inyong meat, pero kailangan may sauce siya kasi masarap talaga pag merong sauce ng konti. So, diba guys? So, hanggang dito na lang po ako. Just watch until the end kasi, masarap talaga siya guys. You must have to try it. Yan yung texture niya pag pag lutong-luto na siya. So, thank you all guys for watching. Hope to see you again and thank you for the support and thank you for everything. And to those na hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do so at saka mag-iwan lang po kayo ng message at saka babalikan ko po kayo. So thank you all so much. Have a blessed day everyone. God bless you all. Bye-bye.